sa dulo ng baybaying Paranas kung saan ang dagat ay tila walang hanggan at ang hangin ay may dalang alat at lungkot, naninirahan si Bong. Isang mahirap na mangingisdang ang tanging kayamanan ay ang kanyang bangkang kahoy at ang lakas ng kanyang mga bisig. Bata pa lamang siya ay sanay na sa hampas ng alon at sa pait ng pagkatalo kapag walang huli. Ngunit kahit ganoon, hindi kailanman nagreklamo si Bong sa kapalaran. Tahimik niyang tinanggap ang bawat araw bilang isang pagsubok na kailangang lampasan. Isang hapon, habang ang langit ay nagiging kulay kahel at ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng kabundukan, naglayag si Bong sa mas malayong bahagi ng dagat kaysa sa dati. Umaasa siyang doon sa lalim na bihirang puntahan ng ibang mangingisda ay makakahuli siya ng sapat upang may maipakain sa kanyang sarili at sa matandang inang naghihintay sa kanilang maliit na kubo sa gilid ng dalampasigan. Ngunit hindi inaasahan ni Bong ang biglang pagbabago ng panahon. Sa gitna ng kanyang pangingisda, dumilim ang kalangitan. Ang hangin ay lumakas at ang mga alon ay tila nagngingit-ngit sa galit. Sinubukan niyang bumalik sa pampang, ngunit ang bangka ay tinangay ng malakas na agos. Sa bawat sagwa niya, lalo lamang siyang inilalayo ng dagat sa landas na kanyang kilala. Hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng direksyon. Magdamag siyang inanod, ang katawan ay pagod na pagod. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo sa uhaw. Sa dilim ng gabi, tanging ang tunog ng alon at ang mahinang langit-ngit ng bangka ang kanyang kasama. Nananalangin siya sa may kapal na sana'y makita pa niyang muli ang liwanag ng umaga. Nang sumikat ang araw, nakita ni Bong ang isang kakaibang tanawin. Sa di kalayuan, may makapal na gubat ng bakawan na nakatindig sa gilid ng dagat. Ang mga ugat ay tila mahahabang daliring humahawak sa lupa at tubig. Ang lugar ay tahimik, halos walang galaw, at ang hangin ay may dalang malamig na simoy na kakaiba sa karaniwang init ng baybayin. Dahan-dahang dumaong ang kanyang bangka sa putikan sa gilid ng bakawan. Halos hindi na makalakad si Bong sa sobrang panghihina. Ang sikmura niya ay kumakalam sa gutom at ang labi niya ay basag-basag sa uhaw. Bumaba siya sa bangka at pilit na lumakad papasok sa gubat, umaasang may makikitang sariwang tubig o bunga na maaaring makain. Ngunit habang lalo siyang lumalalim sa bakawan, lalo niyang naramdaman ang kakaibang bigat ng hangin. Ang mga puno ay matataas at siksik. Ang kanilang mga dahon ay nagbubulungan sa bawat galaw ng hangin. Ang mga ugat na nakausli sa lupa ay tila mga ahas na handang manghila sa sinumang mapadpad sa kanilang teritoryo. Paminsan-minsan, may mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Ngunit kapag tinignan ni Bong, wala naman siyang makita. Lumipas ang ilang oras, ngunit wala pa rin siyang natatagpo ang tubig o pagkain. Naupo siya sa isang tuod. Ang dibdib ay hinihingal. Ang mga mata ay puno ng luha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang tunay siyang nag-iisa. Panginoon, mahina niyang bulong. Kung ito na ang huling araw ko, patawarin ninyo po ako sa aking mga pagkukulang. Sa sandaling iyon, may narinig siyang kakaibang tunog. Hindi ito yabag ng tao, ni huni ng ibon, ni lagaslas ng tubig. Ito'y tunog ng mabigat na paghinga na tila nagmumula sa likuran ng mga puno. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang tuhod ay nanginginig. Sa pagitan ng makakapal na ugat at dahon, may isang aninong mas malaki kaysa sa karaniwan. Unti-unti itong lumapit at sa bawat hakbang nito, tila lumulubog ang lupa.
hanggang sa tuluyang lumitaw ang nilalang sa harap niya. Isang tikbalang. Matangkad ito, halos abot ang mga sanga ng bakawan. Ang ulo ay anyong kabayo, ang mga matay kulay dilaw na tila nagliliwanag sa dilim ng gubat. Ang katawan nito ay parang sa tao, ngunit mas matipuno, mas matikas, at ang mga paa ay tila bakal na nakabaon sa putik. Nanlaki ang mga mata ni Bong sa takot. Hindi siya makasigaw, hindi siya makatakbo. Tila pinako siya sa kinatatayuan. Tahimik na pinagmasdan ng tikbalang ang nanginginig na mangingisda. Sa halip na galit, may kakaibang lungkot sa mga mata ng nilalang. Lumapit ito ng dahan-dahan at sa tinig na mababa ngunit malinaw, nagsalita. "Bakit ka napadpad sa aking gubat, anak ng dagat?" Napatulo ang luha ni Bong. Sa nanginginig na tinig, isinalaysay niya ang kanyang sinapit, ang bagyo, ang pagkaligaw, ang gutom at uhaw, at ang takot na baka hindi na siya makabalik sa kanyang ina. Tahimik na nakinig ang tikbalang. Nang matapos si Bong, saglit na nanahimik ang nilalang bago marahang nagsalita. "Matagal nang walang taong dumaraan dito na may pusong tulad ng iyo," wika nito. "Ang gubat na ito ay hindi para sa masasama, ngunit ikaw ay dinala rito ng tadhana." Pagkatapos ay iniunat ng tikbalang ang kanyang kamay at itinuro ang isang bahagi ng gubat. "May isang bukal sa loob ng bakawan," sabi nito. "Doon ka makakainom at makakapahinga. Ngunit tandaan mo, Bong, ang pagpasok sa aking kaharian ay may kapalit." Hindi na nagtanong si Bong. Sa pagod at uhaw, sumunod siya sa tikbalang. Hindi alam na ang araw na iyon ang magiging simula ng isang mahiwagang kapalaran. Isang kapalarang mag-uugnay sa isang mahirap na mangingisda at sa bantay ng gubat ng bakawan sa dagat. At sa katahimikan ng mga puno, nagsimulang magbukas ang isang lihim na matagal nang nakatago sa pagitan ng tao at ng mundo ng mga nilalang. Tahimik na sumunod si Bong sa tikbalang habang sila'y lumalalim sa gubat ng bakawan. Ang mga ugat na dating tila mga ahas ay ngayon ay wari bang nagbubukas ng daan para sa kanila. Sa bawat hakbang, naririnig ni Bong ang lagaslas ng putik at ang banayad na pagaspas ng hangin sa pagitan ng mga dahon. Ang takot sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala, ngunit unti-unting napapalitan ito ng pag-asa. Ang tikbalang ay naglalakad ng marahan, tila sinasadya nitong huwag iwan ang mahina at pagod na mangingisda. Paminsan-minsan ay lumilingon ito upang tiyaking nakasusunod si Bong. Wala itong hawak na sandata at ang mga galaw nito ay walang bakas ng galit o pagbabanta. Hindi nagtagal, narinig ni Bong ang tunog ng umaagos na tubig. Sa gitna ng makakapal na bakawan, bumungad sa kanila ang isang maliit na liwasan. Sa gitna nito ay may malinaw na bukal na umaapaw sa isang munting lawa. Ang tubig ay tila kristal na salamin at sa ibabaw nito ay sumasalamin ang liwanag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga dahon. Napatigil si Bong sa pagkamangha. "Uminom ka," mahinahong wika ng tikbalang. Halos gumapang si Bong papunta sa bukal. Lumuhod siya sa tabi ng malinaw na tubig at nagmadaling sumalok gamit ang kanyang mga kamay. Sa unang lagok, parang nabuhay muli ang kanyang katawan. Ang init sa kanyang dibdib ay napalitan ng ginhawa at ang panlalabo ng kanyang paningin ay unti-unting nawala. Uminom siya ng uminom hanggang sa mapawi ang kanyang uhaw. Pagkatapos ay napansin niya ang ilang punong may mga bungang kulay dilaw at pula sa gilid ng liwasan. Lumapit siya at marahang pumitas ng isa. Nang matikman niya ang bunga, ito'y matamis at malinamnam.
at agad niyang naramdaman ang lakas na bumabalik sa kanyang mga bisig. Naupo siya sa damuhan. Ang dibdib ay hindi na gaanong mabigat. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa gubat, nakahinga siya ng maluwag. Tahimik na pinagmasdan ng tikbalang ang mangingisda. Umupo ito sa isang malaking ugat ng bakawan. Ang mga matay nakapako kay Bong na tila sinusukat ang laman ng kanyang puso. "Salamat po." Mahina ngunit taos pusong sabi ni Bong. "Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na po ako ngayon." Bahagyang tumango ang tikbalang. "Marami na akong natulungan na tulad mo," sagot nito. "Ngunit marami rin akong pinalayas at pinarusahan." Nang marinig iyon, muling kinabahan si Bong. "Hindi po ako masamang tao," mabilis niyang sabi. "Isang hamak lang pong mangingisda na gustong mabuhay ng marangal." "Alam ko," tugon ng tikbalang. "Iyan ang dahilan kung bakit ka naririto." Tumahimik sila sandali. Tanging ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng bukal ang maririnig. Pagkaraan, muling nagsalita ang tikbalang. "Ako ang tagapagbantay ng gubat na ito," wika nito. "Sa loob ng maraming siglo, ako ang nag-iingat sa bakawan laban sa mga taong sumisira sa kalikasan, mga nagpuputol ng puno ng walang awa, mga nangingisda gamit ang lason at dinamita, at mga taong sakim sa yaman ng dagat." Nang marinig iyon, napayuko si Bong. "Hindi po ako ganoon," sabi niya. "Kung minsan, kaunti lang ang huli ko, pero hindi ko po kailanman sinira ang dagat." "Alam ko," ulit ng tikbalang. "Ang iyong mga kamay ay malinis at ang iyong puso ay payapa." Pagkatapos ay tumayo ang tikbalang at lumapit sa bukal. Kumuha ito ng kaunting tubig at ibinuhos sa isang malaking dahon. Pagkatapos ay iniabot ito kay Bong. "Inumin mo pa ito," sabi nito. "Hindi lamang nito mapapawi ang iyong uhaw, kundi bibigyan ka rin nito ng lakas upang makauwi." Sumunod si Bong. Pagkatapos niyang uminom, nakaramdam siya ng kakaibang init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang pagod sa kanyang mga kalamnan ay tila naglaho at ang kanyang isipan ay luminaw. Tila mas magaan na po ang pakiramdam ko," wika niya. "Dahil ang tubig na iyan ay hindi pangkaraniwan," paliwanag ng tikbalang. "Ito ang bukal na binabantayan ko. Ang sinumang uminom nito ng may mabuting hangarin ay pinagpapala ng lakas at gabay." Saglit na tumahimik ang nilalang bago muling nagsalita sa mas mababang tinig. "Ngunit may isang bagay kang dapat malaman, Bong." Nag-angat ng tingin ng mangingisda. "Hindi lahat ng napapadpad sa gubat na ito ay nakakauwi," wika ng tikbalang. "May mga tao na nananatili rito magpakailanman bilang kabayaran sa kanilang kasakiman at kasamaan." Nanlamig ang likod ni Bong. "Hindi po ba ako makakauwi?" tanong niya, halos pabulong. "Makakauwi ka," sagot ng tikbalang. "Ngunit bago yun, kailangan mong tulungan ang aking kaharian." Napakunot ang noo ni Bong. "Ako po? Ano po bang magagawa ng isang simpleng mangingisda?" Ngumiti ang tikbalang, isang ngiting kakaiba sa anyo nitong kalahating tao at kalahating kabayo, ngunit puno ng hiwaga. Sa gabi ng susunod na kabilugan ng buwan, wika nito, may darating na mga tao sa bakawan. Hindi sila mangingisda, hindi sila mangangalakal. Sila'y mga magnanakaw ng kalikasan. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Bong na ang kanyang pagkapadpad sa gubat ay hindi aksidente. Ito'y simula ng isang tungkuling hindi niya kailanman inakala na kakaharapin.
Nang bumaba ang dilim sa gubat ng bakawan, tila nagbago ang anyo ng buong paligid. Ang liwanag ng araw ay napalitan ng maputlang sinag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga dahon. Ang hangin ay naging malamig at ang dating tahimik na gubat ay napuno ng mga bulong na tila nagmumula sa bawat puno at ugat. Nakaupo si Bong sa tabi ng bukal. Hawak ang isang dahong ginawang sisidlan ng tubig. Sa kabila ng lakas na ibinigay sa kanya ng mahiwagang bukal, hindi pa rin matahimik ang kanyang isipan. Ang sinabi ng tikbalang tungkol sa mga darating na magnanakaw ay patuloy na umuukit sa kanyang dibdib. "Bakit po ako ang pinili ninyo?" Tanong niya sa tikbalang na nakatayo sa lilim ng isang malaking puno. "Hindi po ako mandirigma. Hindi po ako marunong lumaban." "Hindi kita pinili dahil sa lakas ng iyong katawan," sagot ng tikbalang. "Pinili kita dahil sa lakas ng iyong loob." Lumapit ito at umupo sa tapat niya. "May mga taong paparating dito," patuloy ng nilalang, "na may balak putulin ang mga bakawan at hulihin ang mga lamang dagat gamit ang lason. Kapag nagawa nila iyon, mamamatay ang gubat na ito at ang mga hayop na umaasa rito." Napakuyom ang kamao ni Bong. "Marami na pong gubat ang nasira sa amin," sabi niya. "Maraming mangingisda ang naghirap dahil wala ng isda. Kaya kailangan ko ang tulong mo," tugon ng tikbalang. "Hindi kita ipapaharap sa kanila bilang mandirigma, kundi bilang saksi at tagapamagitan." Hindi agad nakaunawa si Bong. "Makinig kang mabuti," wika ng tikbalang. "May kapangyarihan ang bukal na iyong ininuman. Sa loob ng 3 gabi, makikita mo ang hindi nakikita ng karaniwang tao. Maririnig mo ang tinig ng gubat at ng dagat." Nanlaki ang mga mata ni Bong. "Makikita ko po." "Kayo?" "Hindi lamang ako," sagot ng tikbalang. "Makikita mo rin ang mga diwata ng bakawan, ang mga espiritu ng tubig, at ang mga aninong nagbabantay sa hangganan ng aking kaharian." Saglit na tumahimik ang tikbalang bago muling nagsalita. "Sa pagdating ng mga magnanakaw, ikaw ang lalapit sa kanila. Hindi ka man lalaban, ikaw ang magbababala. Pero po, kung hindi sila makinig?" Sumulyap ang tikbalang sa malayong bahagi ng gubat kung saan ang mga anino ay tila gumagalaw. "Kung hindi sila makinig," mababa nitong sagot, "ang gubat mismo ang kikilos." Kinilabutan si Bong. Hindi nagtagal, narinig nila ang tunog ng mga yabag sa malayo. Unay mahina lamang, halos parang pagaspas ng hangin. Ngunit habang lumilipas ang mga sandali, naging malinaw ang tunog ng mga paa sa putik, ang pagkaluskos ng mga dahon, at ang mahinang usapan ng mga tao. Dumating na ang mga magnanakaw. Mula sa likod ng isang makapal na puno, sumilip si Bong. 3 lalaki ang kanyang nakita. May daladalang palakol, sako, at ilang bote na puno ng maputing likido. Ang kanilang mga mukha ay magaspang at ang mga matay puno ng kasakiman. "Dito raw marami ang alimango at hipon," sabi ng isa. "Kapag nilagyan natin ng laso ng tubig, madali nating mahuhuli ang lahat." "Putulin na rin natin ang ilang bakawan," dagdag ng isa pa. "Maganda ang kahoy nito." Nang marinig iyon, sumikip ang dibdib ni Bong. Naalala niya ang kanyang ina, ang mga kapitbahay niyang mangingisda, at ang dagat na minsan nagbigay sa kanila ng kabuhayan. Kung masisira ang bakawang ito, masisira rin ang buhay ng maraming tao. Huminga siya ng malalim. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. "Mga kuya," malakas ngunit nanginginig niyang tawag. "Huwag po kayong magtuloy.
Nagulat ang tatlong lalaki. "Hoy, sino ka?" sigaw ng isa. "Isa lang po akong mangingisda," sagot ni Bong. "Ang gubat na ito ay sagrado. Kapag sinira ninyo ito, may masamang mangyayari." Nagtawanan ang mga lalaki. "Takutin mo ang sarili mo," sabi ng isa. "Lumayas ka rito kung ayaw mong mapahamak." Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Ang hangin ay biglang lumakas. Ang mga dahon ay nagsimulang mag-ingay at ang tubig sa paligid ay tila kumulo. Sa paningin ni Bong, unti-unting lumitaw ang mga nilalang na dati hindi niya nakikita. Mga aninong may hugis tao sa pagitan ng mga puno at mga kumikislap na liwanag sa ibabaw ng tubig. Nanginginig na napaatras ang mga magnanakaw. "Ano yan?" bulalas ng isa. Sa likod ni Bong, marahang lumitaw ang tikbalang. Ang anyo'y mas matayog at mas makapangyarihan kaysa dati. "Lumisan kayo," malalim na tinig ng nilalang. "Ito ay lupa at tubig na hindi ninyo pag-aari." Napahiyaw ang mga lalaki sa takot. Iniwan nila ang kanilang mga palakol at bote at nagtatakbong palabas ng gubat, hindi na lumingon pa. Nang tuluyang mawala ang mga magnanakaw, muling bumalik sa katahimikan ang bakawan. Lumuhod si Bong sa putik, ang dibdib ay humihingal. "Salamat po," bulong niya. Ngunit sa halip na ginhawa, may biglang lungkot sa mukha ng tikbalang. "Hindi pa tapos ang iyong tungkulin, Bong?" wika nito. "Ang mga taong iyon ay hindi kikilos ng mag-isa. May isang pinuno silang mas makapangyarihan at mas sakim." Nagangat ng tingin si Bong, ang puso'y muling bumibigat. Sa pagdating ng susunod na gabi, patuloy ng tikbalang, "Kailangan mong harapin ang tunay na dahilan kung bakit ka dinala rito." At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagsimulang umikot ang kapalaran ni Bong sa mas mabigat na pagsubok. Muling lumubog ang araw sa likod ng dagat, at ang langit sa ibabaw ng gubat ng bakawan ay tinabingan ng makapal na ulap. Tahimik na nakaupo si Bong sa tabi ng bukal, hawak ang isang patpat na ibinigay sa kanya ng tikbalang. Hindi ito panglaban, kundi tanda raw ng kanyang pagiging panauhin sa kaharian ng mga nilalang. Magdamag siyang hindi halos nakatulog. Sa bawat pag-ugong ng hangin at paglagaslas ng tubig, iniisip niyang baka dumating na ang sinasabing pinuno ng mga magnanakaw. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, nanatili siya. Hindi niya kayang talikuran ang gubat na nagbigay sa kanya ng buhay. Sa kalagitnaan ng gabi, may kakaibang liwanag na sumilay sa malayong bahagi ng bakawan. Hindi ito liwanag ng buwan. Ito'y pulang-pula, tila apoy na gumagapang sa pagitan ng mga puno. Tumayo ang tikbalang sa tabi ni Bong, ang tindig ay matatag. "Dumarating na siya," wika nito. Naramdaman ni Bong ang biglang panlamig ng paligid. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw at ang mga kuliglig ay biglang tumahimik. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang isang lalaki. Matangkad siya, balingkinitan, at ang kanyang suot ay itim na kasuotan na tila hinabi mula sa anino. Sa kanyang mga mata ay may mapulang liwanag at sa kanyang likuran ay tila may usok na sumusunod sa bawat hakbang. Sa kanyang kamay, may hawak siyang tungkod na yari sa tuyong kahoy ng bakawan, ngunit sa dulo nito'y may batong itim na kumikislap sa kakaibang apoy. "Ito ba ang lugar na pinoprotektahan mo? Bantay ng bakawan?" Malamig na tinig ng lalaki. "Lumayas ka," mariing tugon ng tikbalang. "Hindi mo saklaw ang lupaing ito." Ngumiti ang lalaki. "Ako si Darak, ang pinuno ng mga naghahanap ng kayamanan sa dagat at gubat," sabi niya.
Ang mga bakawan na ito ay sagana sa yaman. Hindi mo ako mapipigilan. Lumapit siya ng ilang hakbang at sa bawat paglapit niya ay tila nalalanta ang mga dahon sa kanyang dinaanan. Napatras si Bong sa takot. Isang hamak na tikbalang at isang gutom na mangingisda ang hahadlang sa akin? Patuloy ni Darak. Nakakatawa. Sumagot ang tikbalang sa mas mababang tinig. Hindi ka namin kaaway dahil sa iyong yaman, kundi dahil sa iyong kasakiman. Biglang itinaas ni Darak ang kanyang tungkod. Mula sa lupa, umangat ang maiitim na anino na tila mga ahas na gumagapang patungo sa tikbalang. Ngunit sa isang iglap, tinapakan ng tikbalang ang lupa at ang mga ugat ng bakawan ay gumalaw, humawak sa mga anino at unti-unting nilamon ang mga ito. Napamulagat si Bong. Hindi niya akalaing ang gubat mismo ay kakampi nila. Ngunit hindi natinag si Darak. Sa halip, ngumiti siya ng mas malaki. Mas malakas ka nga kaysa sa inaasahan ko, wika niya. Ngunit hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Sa kanyang likuran, biglang lumitaw ang ilang figura. Mga lalaking ang mga matay walang buhay. Ang balat ay maputla at ang mga galaw ay tila pinapatakbo ng ibang lakas. Mga alagad ko, sabi ni Darak. Ipakita ninyo sa kanila ang kapangyarihan ng dilim. Sumugod ang mga figura patungo sa tikbalang. Sa takot, napasigaw si Bong, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang patpat na hawak niya ay biglang nagliwanag at sa kanyang paningin ay tila may mga guhit na liwanag na nag-uugnay sa kanya at sa paligid. Narinig niya ang mahina ngunit malinaw na tinig, hindi ng tikbalang kundi ng gubat mismo. Anak ng dagat, huwag kang matakot. Hindi niya alam kung paano, ngunit itinaas niya ang patpat at itinuro sa mga papalapit na alagad. Biglang huminto ang mga ito. Ang kanilang mga katawan ay nanginig at ang maiitim na usok sa paligid nila ay unti-unting naglaho. Isa-isa silang bumagsak sa lupa, walang malay. Napatigil si Darak. May basbas ka ng bukal, bulalas niya. Kaya pala ikaw ang pinili. Nagtagpo ang tingin ni Bong at ng tikbalang. Hindi kita maaaring hayaang manatili rito, wika ng tikbalang kay Darak. Ang kapangyarihan mo ay hindi para sa lugar na ito. Tumawa si Darak, ngunit may bakas na ng galit sa kanyang tinig. Hindi pa ito ang wakas, sabi niya. Babalik ako at sa susunod, hindi na kayo magiging handa. Sa isang iglap, naglaho siya sa anyo ng usok at kasama niya ang natitirang kadiliman. Muling bumalik ang katahimikan sa gubat. Nanghina si Bong at napaupo sa lupa. Hindi ko po akalaing kaya kong gawin iyon, bulong niya. Lumapit ang tikbalang at marahang inilapag ang kamay sa kanyang balikat. Hindi pa tapos ang iyong paglalakbay, wika nito. Ang bukal ay nagbigay sa iyo ng kakayahang maging tagapamagitan ng tao at ng mga nilalang. Saglit itong tumingin sa malayo sa direksyon ng dagat. Ngunit darating ang araw, dagdag nito, na kailangan mong pumili kung saan ka tunay na nabibilang. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, napagtanto ni Bong na ang kanyang pagkapadpad sa bakawan ay simula pa lamang ng mas malalim na kapalaran. Nang magbukang liwayway, bumalik ang kulay at init sa gubat ng bakawan. Ang pulang liwanag na iniwan ni Darak ay tuluyan ng naglaho at ang mga dahong nalanta ay muling nagsimulang sumariwa. Ang mga ibon ay nagbalik sa pag-awit at ang hangin ay nagdala ng amoy ng alat at sariwang putik. Ngunit sa puso ni Bong, hindi pa rin humuhupa ang bigat.
Nakaupo siya sa gilid ng bukal, pinagmamasdan ang malinaw na tubig na minsan pang nagbigay sa kanya ng lakas. Sa kanyang dibdib, may kakaibang pintig na tila may tumatawag mula sa malayo. Isang panawagang hindi niya maipaliwanag, ngunit pamilyar sa kanyang kaluluwa. Lumapit ang tikbalang, dala ang isang dahon na puno ng mga isda at bungang gubat. "Kumain ka," sabi nito. "Kailangan mong magpalakas." Tahimik na sumunod si Bong. Habang ngumunguya, hindi niya maiwasang itanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. "Makakauwi pa po ba ako?" tanong niya. "O dito na po ba matatapos ang buhay ko?" Tumingin ang tikbalang sa direksyon ng dagat. "Makakauwi ka," sagot nito. "Ngunit hindi ka na babalik na katulad ng dati." Napayuko si Bong. "May panganib na naghihintay sa iyong nayon," patuloy ng tikbalang. "Ang lalaking nakita mo kagabi ay may balak na mas malaki kaysa sa pagsira ng bakawan. Ang tunay niyang hangarin ay ang sakupin ang buong baybayin." Nanlaki ang mga mata ni Bong. "Ang nayon ko po, ang aking ina. Kaya ka tinawag ng dagat," wika ng tikbalang. "Nararamdaman ng tubig ang darating na kapahamakan, at ikaw ang napiling maging tulay." Tumahimik si Bong. Ang mga kamay ay nanginginig. "Ano po ang kailangan kong gawin?" Tumayo ang tikbalang at itinuro ang bukal. "Bago ka makauwi, kailangan mong tanggapin ang huling biyaya ng bukal," sabi nito. Ngunit ang biyayang ito ay may kapalit. Lumapit si Bong sa gilid ng bukal. "Ano po ang kapalit?" "Kapag tinanggap mo ito," paliwanag ng tikbalang, "magiging bukas ang iyong mga mata sa dalawang mundo, sa mundo ng tao at sa mundo ng mga nilalang. Makikita mo ang mga lihim na hindi dapat makita ng karaniwang tao at maririnig mo ang mga panawagan na hindi nila naririnig." Saglit itong huminto. "Ngunit kapalit nito, hindi ka na kailanman magiging ganap na payapa. Habang buhay mong dadalhin ang bigat ng dalawang daigdig." Napapikit si Bong. Naalala niya ang kanyang payak na buhay, ang paglalayag tuwing madaling araw, ang tahimik na hapunan kasama ang kanyang ina, ang simpleng ligaya sa bawat munting huli. Ngunit naalala rin niya ang mga magnanakaw, si Darak, at ang panganib na maaaring dumating sa kanilang baybayin. Kung babalik siya ng walang gagawin, baka masira ang lahat. "Tatanggapin ko po," marinyang sabi. Bahagyang ngumiti ang tikbalang. Lumuhod si Bong sa tabi ng bukal. Marahang ibinuhos ng tikbalang ang malinaw na tubig sa kanyang mga kamay at iniutos na ipikit niya ang mga mata at uminom. Sa sandaling lumapat ang tubig sa kanyang labi, nakaramdam siya ng matinding init at lamig na sabay na dumaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay napuno ng liwanag at sa kanyang isipan ay may mga larawan na biglang sumulpot. Ang dagat na nagngangalit, ang mga bakawan na nasusunog, ang isang aninong nakatayo sa ibabaw ng bangin. Napatigil siya sa paghinga. Nang muling magmulat ng mata si Bong, nagbago ang kanyang paningin. Sa paligid niya, may mga munting liwanag na gumagalaw sa hangin, mga espiritu ng bakawan. Sa ibabaw ng bukal, may anyong babaeng yari sa tubig na ngumiti sa kanya bago muling maglaho. "Ngayon," wika ng tikbalang, "isa ka na sa mga tagapamagitan." Tumayo ito at kinuha ang isang munting agimat na yari sa kabibe at pilak. "Ito ang magbabantay sa iyo," sabi nito habang isinasabit sa leg ni Bong ang agimat. "Kapag ikaw ay nasa panganib, maririnig mo ang tawag ng dagat." Tahimik na tumango si Bong. Ang dibdib ay puno ng halo-halong takot at tapang. "Paano po ako makakauwi?"
Itinuro ng tikbalang ang isang makitid na daan sa pagitan ng mga ugat. Sa dulo ng landas na iyan, makikita mo ang iyong bangka, sabi nito. Ngunit tandaan mo, Bong, hindi pa tapos ang laban. Nagpaalam si Bong sa bukal at sa gubat. Habang siya ay naglalakad palabas ng bakawan, naramdaman niyang may matang nagbabantay sa kanya, hindi bilang kaaway, kundi bilang mga kakampi. Nang makita niya muli ang kanyang bangka sa gilid ng dagat, napaluha siya sa tuwa. Ngunit sa paglingon niya sa malayo, sa ibabaw ng alon, nakita niya ang isang aninong matangkad na tila nakatayo sa ulap. At sa kanyang dibdib, muling tumibok ang panawagan ng dagat. Maingat na isinakay ni Bong ang kanyang sarili sa bangkang kahoy. Ang mga bisig na dati nang hihina ay ngayon ay may kakaibang lakas at sigla. Hinawakan niya ang sagwan at dahan-dahang itinulak ang bangka palayo sa putikan ng bakawan. Habang siya'y lumalayag, napansin niyang ang tubig sa paligid niya ay tila mas malinaw kaysa dati. At ang bawat galaw ng alon ay parang may sariling tibok at hininga. Sa bawat sagwan, mas malinaw niyang naririnig ang bulong ng dagat. Hindi ito mga salita, kundi mga damdaming dumadaloy sa kanyang isipan, babala, pangamba at panawagan ng tulong. Hindi nagtagal, natanaw niya ang pamilyar na anyo ng kanilang nayon sa baybayin. Ang mga bubong ng nipa ay kumikislap sa sikat ng araw at ang manipis na usok mula sa mga kalan ay umaangat sa hangin. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may kakaibang bigat sa paligid na parang may lihim na panganib na nagkukubli sa likod ng araw. Pagdaong niya sa pampang, sinalubong siya ng ilang mangingisda. Bong! Sigaw ng isa. Akala namin ay nalunod ka na. 3 araw ka naming hinanap, sabi ng isa pa. Ang nanay mo'y halos hindi na kumakain sa kakaiyak. Napayuko si Bong. Pasensya na po, sabi niya. Tinangay ako ng bagyo. Hindi niya binanggit ang tungkol sa tikbalang, sa bukal, at sa mga nilalang na kanyang nakita. Alam niyang hindi pa panahon upang sabihin ang mga iyon. Mabilis siyang tumakbo pa uwi. Sa kanilang maliit na kubo, nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa may bintana, hawak ang lumang rosaryo. Nang makita siya ng matanda, napahikbi ito at agad siyang niyakap. Salamat sa Diyos at buhay ka, anak. Umiiyak na, sabi ng ina. Hindi po ako pababayaan ng may kapal, sagot ni Bong, pilit na pinapawi ang luha. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya mapakali. Habang nakahiga siya sa banig, naririnig niya ang malalakas na hampas ng alon sa dalampasigan at sa bawat hampas ay may kasamang kakaibang bulong. Sa kanyang paningin, sa labas ng bintana, may mga aninong gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Sa tabing dagat, nakita niya ang ilang bangkang hindi niya kilala na nakadaong sa malayo. Ang kanilang mga layag ay itim at ang kanilang mga tauhan ay abala sa pagbubuhat ng mga sako at kahon. Naramdaman ni Bong ang biglang kirot sa dibdib. Ito ang mga tauhan ni Darak. Dahan-dahan siyang lumapit, nagtatago sa likod ng mga bato at bangkang nakahila sa pampang. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang mga lalaking nag-uusap sa mababang tinig. Sa bukas ng gabi, sabi ng isa, ilalabas natin ang lambat na may lason. Uubusin natin ang isda sa bahaging ito. At pagkatapos, dagdag ng isa pa, sisindihan natin ang mga bakawan sa kabilang panig para wala nang hadlang sa atin. Nanikip ang dibdib ni Bong. Kung matutuloy ang kanilang balak, mawawala ang kabuhayan ng buong nayon
at masisira ang gubat na nagligtas sa kanya. Tahimik siyang umatras at nagmadaling bumalik sa kanilang kubo. Hindi siya makakatulog hanggat hindi niya nagagawa ang dapat niyang gawin. Sa unang liwanag ng umaga, tinipon niya ang ilang matatandang mangingisda at ang kapitan ng nayon. "May masamang balak ang mga dayuhang dumating kagabi," sabi niya. "Gagamit sila ng lason at sisirain ang mga bakawan." Nagkatinginan ang mga lalaki. "Paano mo nalaman?" tanong ng kapitan. Hindi agad nakasagot si Bong. "Narinig ko po," sagot niya sa wakas. "Habang naglalakad ako sa tabing dagat." Hindi lubusang naniwala ang iba, ngunit dahil kilala si Bong bilang tapat at tahimik na tao, napagpasiyahan nilang magbantay sa gabing iyon. Nang dumilim ang langit, nagkubli ang mga mangingisda sa likod ng mga bangka at bato, hawak ang kanilang mga sibat at lambat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling lumitaw ang mga bangkang itim. Tahimik na bumaba ang mga tauhan ni Darak, dala ang kanilang mga bote at sulo. Humigpit ang hawak ni Bong sa agimat sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may dumaloy na malamig na hangin sa paligid niya. Sa ibabaw ng tubig, may mga munting liwanag na nagsimulang kumislap, mga espiritu ng dagat na dahan-dahang nagtitipon. At sa kanyang dibdib, muling umalingaw-ngaw ang panawagan ng dagat. Ngayon na, bulong niya sa sarili. Sa paglabas niya mula sa kanyang pinagtataguan, alam niyang ang susunod na sandali ang magtatakda ng kapalaran ng kanilang nayon. Lumabas si Bong mula sa likod ng mga bato, ang mga paay nanginginig, ngunit ang dibdib ay puno ng tapang. Sa paligid niya, tahimik na naghihintay ang mga mangingisda. Ang ilan ay may hawak na sibat, ang iba na may pamalo at lambat. Sa ibabaw ng dagat, dahan-dahang lumalapit ang mga bangkang itim, tila mga aninong gumagapang sa liwanag ng buwan. Huminga ng malalim si Bong. Sa kanyang paningin, hindi na lamang mga tao ang kanyang nakikita. Sa pagitan ng mga alon, may mga anyong yari sa tubig na kumikislap. Sa hangin, may maliliit na liwanag na tila nagbabantay. Ang mga espiritu ng dagat at bakawan ay naroon, tahimik ngunit handang tumulong. Tahimik na bumaba sa pampang ang mga tauhan ni Darak. Isa sa kanila ang nagbukas ng isang bote at dahan-dahang ibinuhos ang maputing likido sa isang sisidlan. Sa sandaling iyon, sumigaw si Bong. "Tumigil kayo!" Napalingon ang mga lalaki. "Siya na naman!" bulalas ng isa. "Hulihin ninyo siya!" Sumugod ang dalawang lalaki patungo kay Bong. Ngunit bago pa sila makalapit, itinaas ni Bong ang kamay na may hawak na agimat. Hindi siya sumigaw ng anuman, hindi rin niya alam kung anong salita ang dapat bigkasin. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, taimtim siyang nanalangin. Biglang umalo ng tubig sa harap niya. Mula sa dagat, may umangat na parang pader ng malinaw na alon na humarang sa dalawang lalaki. Nabigla ang mga ito at napaurong, nadapa sa basang buhangin. Nagulat ang mga mangingisda sa likuran ni Bong. "Anak ng... ano yon?" bulong ng isa. Hindi na nag-atubili ang kapitan ng nayon. "Sugurin sila!" sigaw niya. Sumugod ang mga mangingisda at nagkagulo sa tabing dagat. May mga nahulog na bote, may nabasag na sisidlan, at ang ilan sa mga tauhan ni Darak ay nagtatakbo palayo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang dumilim ang paligid. Ang hangin ay naging mabigat at ang liwanag ng buwan ay tila tinakpan ng ulap. Mula sa gitna ng dagat, unti-unting umangat ang isang aninong mas malaki kaysa sa mga alon.
napatigil ang lahat. Sa ibabaw ng tubig, lumitaw ang anyo ni Darak. Ngayon ay mas malakas ang kanyang anyo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa pulang liwanag at ang kanyang itim na kasuotan ay tila hinabi mula sa usok at dilim. Akala ninyo ba'y mapipigilan ninyo ako? Malakas at umaalingaw-ngaw ang tinig niya. Ang dagat at lupa ay para sa mga marunong kumuha. Nang makita siya ng mga mangingisda, nagtakbuhan ang ilan sa takot. Nanatili si Bong sa kanyang kinatatayuan. Hindi mo po sila maaaring saktan, mariin niyang sabi. Hindi iyo ang dagat na ito. Tumawa si Darak. Isa ka ng ganap na tagapamagitan, sabi niya. Kung gayon, ikaw ang una kong wawasakin. Itinaas ni Darak ang kanyang tungkod. Mula sa dagat may mga aninong umangat, mga nilalang na yari sa putik at usok. Ang mga matay walang liwanag, isa-isa silang lumapit sa pampang. Naramdaman ni Bong ang matinding takot. Ngunit sa sandaling iyon, may mahinang yabag sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya ang tikbalang na nakatayo sa gilid ng bakawan, ang mga matay kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi ka nag-iisa, wika ng nilalang. Kasunod nito, lumitaw ang mga diwata ng bakawan at ang mga espiritu ng tubig, nagtitipon sa paligid ni Bong at ng mga mangingisda. Sa gitna ng dalawang mundo, tumayo si Bong. Hawak ang agimat, ang dibdib ay naglalagablab sa tapang. Itinaas niya ang kamay at malakas na nagsalita. Sa ngalan ng dagat at ng gubat, iniuutos ko sa inyong lumisan. Sa sandaling iyon, kumidlat sa malayo at ang hangin ay umikot sa paligid ng pampang. Ang mga nilalang na yari sa putik ay nagsimulang matunaw at ang mga alon ay nagngangalit na tila may sariling galit. Napatras si Darak. Ang mukha ay napuno ng galit. Hindi pa tapos ito, sigaw niya. Babalik ako na mas malakas. Sa isang iglap, naglaho siya sa loob ng isang itim na alon at kasabay niya ang natitirang kadiliman. Muling bumalik ang katahimikan sa baybayin. Ang mga mangingisda ay dahan-dahang lumapit kay Bong, ang mga matay puno ng pagtataka at paghanga. Paano mo nagawa yon? Tanong ng kapitan. Napailing si Bong. Hindi po ako ang gumawa, sagot niya. Ang dagat at ang gubat po ang tumulong. Sa likuran niya, marahang tumango ang tikbalang bago muling naglaho sa lilim ng bakawan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may mabigat na pakiramdam sa dibdib ni Bong. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa malayo, sa ilalim ng madilim na ulap, may pulang liwanag na muling kumislap, palatandaan na si Darak ay nagmamasid pa rin. At sa kanyang dibdib, muling umalingaw-ngaw ang panawagan ng dagat, mas malakas kaysa dati. Pagkaraan ng gabing iyon, tila bumalik sa dati ang katahimikan sa nayon ng Paranas. Muling naglayag ang mga mangingisda sa madaling araw, muling naglaro ang mga bata sa buhanginan, at muling umusok ang mga kalan sa bawat kubo. Ngunit para kay Bong, wala nang bumalik sa dati. Sa bawat pagdilat niya ng mata, nakikita niya ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Sa ibabaw ng dagat, may mga aninong tila nagbabantay sa mga bangka. Sa pagitan ng mga bakawan, may mga munting liwanag na kumakaway sa kanya tuwing siya ay dumaraan. Maging sa loob ng kanilang kubo, paminsan-minsan ay may malamig na simoy na tila may kasamang bulong. Hindi niya masabi ang lahat sa kanyang ina. Natakot siyang baka isipin nitong siya'y nawalan ng bait. Ngunit isang gabi, habang sila'y naghahapunan, biglang nagsalita ang matanda. Anak, mahinang sabi nito,
simula nang bumalik ka mula sa dagat, parang may kakaiba sa iyo. Napatigil si Bong sa pagkain. Napapansin kong madalas kang nakatitig sa kawalan, patuloy ng ina. At kung minsan, parang may kausap kang hindi ko nakikita. Napayuko si Bong. Hindi na niya kayang itago pa. Sa mahinang tinig, isinalaysay niya ang lahat. Ang bagyo, ang gubat ng Bakawan, ang tikbalang, ang bukal at si Darak. Tahimik na nakinig ang kanyang ina, ang mga mata'y puno ng luha at takot. Nang matapos si Bong, mahigpit siyang niyakap ng matanda. "Anak," sabi nito, "hindi kita lubusang nauunawaan, pero alam kong hindi ka magsisinungaling sa akin." Napaluha si Bong. "Natatakot po ako, inay," amin niya. "Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ito." Hinaplos ng matanda ang kanyang buhok. "Kung iyan ang itinakda sa iyo ng may kapal," wika nito, "hindi kanya pababayaan." Sa gabing iyon, muling tinawag si Bong ng dagat. Habang ang buwan ay bilog at maliwanag, narinig niya ang mahinang awit na nagmumula sa baybayin. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo at naglakad patungo sa dalampasigan. Sa gilid ng tubig, nakita niya ang tikbalang na nakatayo. Ang anyo'y mas malinaw at mas payapa kaysa dati. "Panahon na upang harapin mo ang pinakamahirap na pagsubok," wika ng nilalang. "Ano po iyon?" tanong ni Bong. "Ang pagpili," sagot ng tikbalang. "Hindi ka maaaring manatiling kalahati sa dalawang mundo magpakailanman." Naupo sila sa isang malaking bato sa tabi ng dagat. "May dalawang landas sa iyong harapan," paliwanag ng tikbalang. "Una, maaari mong talikuran ang kapangyarihan ng bukal. Mabubuhay ka bilang karaniwang mangingisda, tahimik at payapa, ngunit mananatiling malaya si Darak na bumalik at sirain ang baybayin. Pangalawa," patuloy nito, "maaari mong tanggapin ng buo ang pagiging tagapamagitan. Ngunit kapalit nito, hindi ka na mabubuhay bilang karaniwang tao. Kakailanganin mong iwan ang iyong nayon, ang iyong ina, at maglakbay sa pagitan ng dagat at gubat upang bantayan ang hangganan ng dalawang mundo." Nanikip ang dibdib ni Bong. "Hindi ko po kayang iwan ang aking ina," mahina niyang sabi. "Alam ko," tugon ng tikbalang. "Ngunit tandaan mo, ang iyong ina ay ligtas lamang hanggat may nagbabantay sa dilim." Saglit na tumahimik ang dalawa. Sa malayo sa ibabaw ng dagat, may pulang liwanag na muling kumislap. Napatayo si Bong. "Babalik po siya," bulong niya. "Oo," sagot ng tikbalang. At sa susunod, hindi na lamang ang baybayin ang kanyang target, kundi ang puso ng iyong nayon. Napapikit si Bong. Sa kanyang isipan, nagbangga ng dalawang larawan. Ang payapang buhay kasama ang kanyang ina at ang baybaying nasusunog, ang dagat na namamatay, ang mga taong umiiyak sa pagkawala ng kanilang kabuhayan. Nang muli siyang magmulat ng mata, may luha sa kanyang pisngi. "Ano po ang dapat kong piliin?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang tikbalang. Ang sagot, wika nito sa huli, ay hindi ko maaaring ibigay sa iyo, sapagkat ang kapalaran ng dalawang mundo ay nasa iyong puso. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, nag-iisa si Bong sa gitna ng dalawang landas, hawak ang agimat, habang ang dagat ay patuloy na umaawit ng isang awit ng babala. Hindi nakatulog si Bong buong magdamag. Nakaupo siya sa tabing dagat, hawak ang agimat na nakasabit sa kanyang leeg, habang ang alon ay marahang humahaplos sa buhangin. Sa kanyang dibdib,
Paulit-ulit na bumabalik ang tanong ng tikbalang, alin ang pipiliin niya? Ang tahimik na buhay o ang mabigat na tungkulin? Nang magsimulang mamula ang silangan, narinig niya ang kakaibang ugong na nagmumula sa dagat. Hindi ito tunog ng bagyo. Ito'y parang mababang halakhak na nagmumula sa kailaliman. Tumayo si Bong. Sa malayo, sa gitna ng dagat, unti-unting bumukas ang ibabaw ng tubig na tila may malaking aninong umaahon mula sa ilalim. Ang langit ay biglang nagdilim at ang mga ulap ay umikot na parang hinihigop ng isang di nakikitang puwersa. At mula sa pusod ng alon, lumitaw si Darak. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang katawan ay mas malaki. Ang balat ay tila hinubog mula sa itim na bato at usok. Sa kanyang likuran, may mga pakpak na yari sa anino at sa bawat pagaspas ng mga iyon ay may patak ng pulang liwanag na nahuhulog sa dagat. Bong! Umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong baybayin. Panahon na upang tapusin natin ito. Naramdaman ni Bong ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Mula sa mga bakawan, dumating ang tikbalang. Ang anyo'y mas marangal at mas makapangyarihan kaysa dati. Hindi ka na welcome sa lupaing ito, Darak. Mariing wika nito. Tumawa si Darak. Wala ka ng kapangyarihan dito, bantay. Tugon niya. Ang tagapamagitan na ang tunay kong pakay. Lumipad siya pababa at dumapo sa ibabaw ng isang malaking bato sa pampang. Ilang hakbang lamang ang layo kay Bong. Halika, sabi niya. Sumama ka sa akin. Ipakikita ko sa iyo ang yaman ng dagat at ang lihim ng kapangyarihan. Hindi mo na kailangang maging alipin ng kapalaran. Naramdaman ni Bong ang biglang tukso sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, nakita niya ang kanyang sarili sa isang malaking bangka na puno ng ginto at perlas. Ang kanyang inay nakatira sa isang malaking bahay at ang kanyang buhay ay wala ng hirap. Ngunit sa gitna ng pangitain, nakita rin niya ang ibang larawan, ang dagat na itim at patay, ang mga bakawang sunog, at ang kanyang ina na umiiyak sa tabi ng guho ng kanilang nayon. Mariing ipinikit ni Bong ang mga mata. Hindi po ako sasama sa inyo, matatag niyang sabi. Nagnggit-ngit si Darak. Kung gayon, mamamatay ka kasama ng baybayin na yan. Itinaas niya ang kanyang tungkod at mula sa dagat ay umangat ang napakalaking alon na tila pader na handang bumagsak sa nayon. Napahiyaw ang mga tao sa mga kubo. Sa takot, tumakbo ang ilan palabas ng kanilang bahay. Sumigaw ang tikbalang. Ngayon na, Bong, piliin mo na. Huminga ng malalim si Bong. Sa sandaling iyon, naalala niya ang bukal, ang gubat, ang dagat, at ang kanyang ina. Hinawakan niya ang agimat at inilapat sa kanyang dibdib. Pinipili ko po ang maging tagapamagitan. Malakas niyang wika. Para sa dagat, para sa gubat, at para sa aking nayon. Biglang nagliwanag ang agimat. Mula sa kanyang katawan, may lumabas na maningning na liwanag na tila pinaghalong bughaw at luntian, kulay ng dagat at kulay ng gubat. Napatigil ang alon sa ere. Napaatras si Darak, ang mukha'y puno ng galit at gulat. Hindi maaari. Bulong niya. Lumapit ang tikbalang at inilapat ang kamay sa balikat ni Bong. Ngayon, ikaw na ang tunay na bantay ng hangganan. Wika nito. Itinaas ni Bong ang kamay. Sa kanyang tinig, hindi na lamang siya tao ang nagsasalita, kundi ang dagat at ang gubat na sabay na umuukit sa bawat salita. Sa ngalan ng lupa at tubig, wika niya.
Inuutos ko sa iyo, Darak. Bumalik ka sa kailaliman at huwag nang muling bumalik sa baybayin na ito. Biglang humagupit ang hangin. Ang mga alon ay nagsimulang umikot sa paligid ni Darak. Humihila sa kanya pabalik sa dagat. Sinubukan niyang lumaban. Ngunit ang kanyang katawan ay unti-unting natunaw sa usok at tubig. Babalik ako. Sigaw niya bago tuluyang lamunin ng kailaliman. Muling lumiwanag ang langit. Unti-unting bumalik sa dati ang dagat. Tahimik na nakatayo si Bong sa gitna ng pampang. Ang katawan ay pagod ngunit ang dibdib ay payapa. Lumapit ang tikbalang. Natupad mo na ang iyong pagpili, wika nito. Ngunit may huling kabanata pa ang iyong kapalaran. Nilingon ni Bong ang kanyang nayon. Ang mga tao'y dahan-dahang lumalabas sa kanilang mga kubo, ligtas ngunit puno ng tanong. Alam niyang ang susunod na hakbang ay ang pinakamahirap sa lahat. Ang magpaalam. Dahan-dahang sumikat ang araw sa ibabaw ng baybayin ng Paranas. Ang liwanag nito ay humaplos sa tahimik na dagat na tila bagong silang matapos ang matinding laban. Ang mga alon ay banayad na muli at ang hangin ay may dalang amoy ng sariwang simula. Sa gitna ng pampang, nakatayo si Bong. Ang agimat ay patuloy na kumikislap sa kanyang dibdib bago tuluyang humupa ang liwanag. Sa likuran niya, unti-unting nagtitipon ang mga tao sa nayon. Ang kapitan, ang mga mangingisda at maging ang mga bata ay tahimik na nakatingin sa kanya. May halong takot, pagkamangha at pasasalamat sa kanilang mga mata. Lumapit ang kapitan. Bong, mahinang sabi nito, kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ang aming nayon. Ngumiti si Bong, ngunit sa kanyang mga matay may lungkot. Hindi po ako ang may gawa, sagot niya. Ang dagat at ang gubat po ang tunay na nagligtas sa atin. Sa gilid ng mga bakawan, tahimik na nakatayo ang tikbalang, nakamasid sa tagpong iyon. Alam ni Bong na dumating na ang oras. Hinahanap ng kanyang mga mata ang isang muka. At nang makita niya ang kanyang ina na papalapit, ang luha sa kanyang mga mata ay hindi na niya napigilan. Inay, mahigpit siyang niyakap ng matanda. Anak, umiiyak na sabi nito. Alam kong may malaking dahilan kung bakit ka nanatiling buhay. Pero pakiramdam ko, may kukunin na sa akin ang tadhana. Napayuko si Bong. Mahina niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Inay, nanginginig niyang sabi, may tungkulin po akong kailangang gampanan. Hindi lamang para sa ating nayon, kundi para sa buong dagat at gubat. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Aalis ka ba, anak? Tumango si Bong. Hindi ko po alam kung kailan ako makakabalik. O kung makakabalik pa po ako. Napahikbi ang kanyang ina at mahigpit siyang niyakap. Basta't alam mong saan ka man dalhin ng tadhana, wika nito. Dito ka pa rin may uuwian sa puso ko. Lumuhod si Bong at hinalikan ang kamay ng kanyang ina. Salamat po sa lahat, inay. Bulong niya. Hindi ko po kayo makakalimutan. Tumayo siya at humarap sa mga tao ng nayon. Mga kababayan, wika niya. Huwag po ninyong kalilimutan na ang dagat at ang gubat ay hindi natin pag-aari. Tayo po ay tagapangalaga lamang. Kung iingatan ninyo ang kalikasan, iingatan din kayo nito. Tahimik na tumango ang mga tao. Pagkatapos, dahan-dahang lumakad si Bong patungo sa gilid ng bakawan. Sumunod ang tikbalang at huminto sa kanyang tabi. Handa ka na ba? Tanong ng nilalang. Opo, sagot ni Bong, bagamat may luha pa sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, may mahinang liwanag na bumukas sa pagitan ng mga ugat ng bakawan.
100 na yari sa liwanag at anino. Huminto si Bong at lumingon sa huling pagkakataon. Sa kanyang ina, sa kanyang nayon, sa payak na buhay na minsan niyang minahal. Ngumiti siya, bagamat maipait sa kanyang puso. At saka siya humakbang papasok sa liwanag. Unti-unting naglaho ang daan. Nagbalik ang katahimikan sa Bakawan. Ngunit mula noon, tuwing may bagyong paparating, tuwing may taong magtatangkang sirain ang Bakawan o lasunin ang dagat, may mga mangingisdang nagsasabing may nakikita silang anyo ng isang binatang nakatayo sa ibabaw ng alon. May suot na agimat na kumikislap sa bughaw at luntian. At sa gilid ng gubat ng Bakawan, may tikbalang na tahimik na nagbabantay. Alam na ang tagapamagitan ay hindi na isang hamak na mangingisda, kundi ang bagong bantay ng hangganan ng dagat at gubat. Wakas,